Sabi ng mama ko, tanggapin na lang namin yung nangyayari sa amin. Magandang araw po sa inyong lahat. Ating bigyang pansin ang mensahe ng ating sindir na si Ma'am Nanit at ito po ang sabi niya. Hello kuya, good evening po. I'm Nanit, 24 years old from Iloilo. May isang anak na po. Hingi sana ako ng payo kuya kung okay lang po patungkol po ito sa kalagayan namin ng mister ko po ngayon. Hindi ko alam kung makipaghiwalay na lang po ako sa asawa ko dahil sa ginawa niya sa pamilya ko at sa akin. Nagtatrabaho kasi ako sa bayan namin kuya. Every week lang po ang uwi ko. Nagkaroon pala sila ng relasyon ng nakababata kong kapatid. Ang mahirap sa problema na ito kuya, nagdadalang tao na po ngayon ang kapatid ko. Wala na kasi akong tatay na makatulong sana sa sitwasyon namin ngayon. Sabi naman ng nanay ko, tanggapin na lang daw namin itong kalagayan namin dahil nangyari naman na, wag na lang daw maghihiwalay. Dahil iniisip ni nanay yung mga bata. Kaya nahihirapan talaga ako kuya, gusto ko na lang sanang umalis na lang dito sa amin dahil nahihiya ako sa mga taong nakakaalam sa nangyari sa amin. Ang gusto kasi ngayon ng mangyari sa mister ko ngayon, dalawa na lang kami ng kapatid ko ang maging asawa niya. Pero hindi ako pumayag kuya, sana mapansin niyo po itong mensahe ko kuya, salamat po. Okay? Magandang araw po sa inyo ma'am at magandang araw din sa lahat po ng nagtsatsaga sa channel natin. Mag-ingat po kayo palagi. Diretso na tayo sa problema ng ating sender. Unahin natin ma'am itong sinabi mong nagtatrabaho po kayo sa bayan nyo. Ibig po sabihin nito, pwedeng mababa ang income ni mister o walang trabaho si mister. Hindi nyo po kasi nailagay dito ma'am. Kailangan ko sanang malaman kung may trabaho din siya para masabi kong kaya niyang bumuhay ng dalawang pamilya. Yan ay ayon sa sinabi niyang gusto niyang maging asawa kayong dalawa ng kapatid mo. At sabi mo ma'am, naisip mong iwanan na lang ang mister niyo po. Ito kasing ginawa ni mister, hindi po talaga ito maganda sa mata ng tao at higit sa lahat sa mata ng nasa itaas. Kaya kung makapag-decide ka na iwanan mo ang taong ito, tingin ko tama po ang gagawin niyo. Dahil unang-una, kapatid nyo po ang nagiging third party nyo sa dami ba naman ng babae sana? Kung talagang hindi niya mapigilan ang sarili niya, bakit sa babae mo pa? Sa kapatid mo pa? Ang ganitong klaseng pangyayari, madalas talaga ito nangyayari sa probinsya. At para naman sa kapatid mo ma'am, hindi ko siya masisisi sa pangyayaring ito dahil kung hindi naman talaga gumawa ng hakbang itong mister mo para makagawa sila ng bagay na hindi dapat gawin, walang mangyayaring ganito maliban na lang kung itong kapatid nyo po ang unang nagpakita ng motibo para maakit itong mister nyo. Pero kahit saan sa dalawang dahilan, mali pa rin ang ginawa nila. Tulad ng palagi kong sinasabi, ang mga ganitong klaseng pangyayari ay hindi maaaring sabihin nating aksidente. May proseso po ito para maganap ang mga pangyayaring ito. Yung pagtanggal pa lang ng suot pang ibaba, kung ayaw mo talaga, pwede ka pang tumanggi. Pero nandyan na tayo. Nangyari na wala na tayong magagawa, maliban na lang sa pagtanggap nito. At para naman po sa nasabi ng magulang ma'am, natanggapin na lang at huwag na lang maghihiwalay. Kaya niya nasabi ito dahil wala siyang choice sa inyong dalawa, dahil pareho niya kayong anak. Kaya wala siyang ibang naiisip na paraan para pareho kayong hindi masaktan, minabuti niyang piliin na lang at tanggapin na lang ang pangyayari. Ang mahalaga buo kayong magkakapamilya. Kaya lang, ang tanong nito, kung kakayanin niyo po ba? Paano na kung wala naman talagang maayos na pangkabuhayan itong mister mo? Ang payo ko sa'yo ma'am, dahil sa pangyayaring ito, ikaw yung lubos na tinatamaan, kaya doon sa plano mong bitawan itong mister mo, mag-a-agree po ako sa'yo doon ma'am. Hindi mabuting tao itong asawa mo ma'am. Kapag manatili ka kasama ang taong ito, lalo't dalawa kayo ng kapatid mo, tingin ko problema lang ang maiambag nito sa buhay nyo. Kaya bakit ka pa manatili? Mahirap mawalay sa anak, pero tingin ko kailangan mo itong gawin para sa kinabukasan niya. Iwanan mo muna siya sa nanay mo kung kaya pa naman niyang alagaan ito at maghanap ka ng trabaho. Kaya mo pa ayusin ang buhay mo ma'am. Sa edad mo tingin ko makakakita ka pa ng ibang lalaking matino. Base sa mga picture mo ma'am, masasabi kong ang dami pa pong magkakagusto sa inyo. Pero bago ka ulit pumasok sa panibagong pamilya, ayusin mo muna ang sitwasyon mo o ang sarili mo. At payo ko sa mga ibang kababayan, kung sakaling magkaroon kayo ng problema na sa tingin nyo hindi na talaga kayang ayusin, huwag nyo na pong pahirapan ang sarili nyo po. Ang ikli lang ng buhay natin para manatili ka sa isang problema na wala ng solusyon at paulit-ulit na lang. Piliin pa rin natin ang maging masaya sa bawat sandali ng ating buhay. At kahit anong mangyari sana, kung maaari, sikapin yung maging mabuting ilaw ng tahanan. Sa huli ma'am, ikaw pa rin naman ang masusunod kung ano ang magiging desisyon mo at sana makatulong sa iyo itong payo ko. Paalam po.